Aries, ito yung reading nyo for April 23 to 30. Sun, Moon, Rising, Venus, Signsman or Cross Watchers. Kahit lumipas pa po yung petsa na nilalagay ko sa mga title, lahat naman po ng reading ko rito ay timeless. As long as kung kailan makakarating sa inyo, yun siguro yung perfect timing na ma-receive nyo yung mga messages na nilalaman ng reading na ito. Platypus, elusiveness, crocodile, tenderness, kuka, hindi ko alam basahin tong animal na to, happiness. Puro ness. Okay, Aries. So, dito tayo sa iyong first oracle card, no? By the way, itong deck na ginagamit ko na ito is the Wild Wisdom Australia. Tawag dito sa cards na to. So, ang sinasabi dito si Platypus is about elusiveness. And this card signifies secrecy, seclusion, lessons. Itong card na ito, sinasabi niya na maaring there will be tough lessons na matututunan mo, no, during this time or sa mga paparating na araw. Pero sinasabi dito, just trust the process, no? Magkaroon ka ng faith and isaisip mo na you will grow mula dito sa experience na ito. So it could be a life-changing it could be a life-changing na pangyayari. Hindi lang siya about emotionally, but also spiritually. So, parang ang sinasabi dito, there is so much to learn from this experience, kung ano man itong situation na mangyayari or paparating sa iyo. Okay, and this card also encourages you na magkaroon ka ng time para sa sarili mo. Being at peace or in solitude. Para makip mo yung balance sa buhay mo. Okay, and also sinasabi nito na maging proud ka because of your uniqueness, individuality. I-celebrate mo yung iyong uniqueness. And always be positive. Basta i-embrace mo lang itong pangyayari na ito, kung ano man itong paparating na ito, and trust the process. So, yung next card mo is si Crocodile. Ayan. So, ang sinasabi dito sa card na ito is merong mga challenges. And si Crocodile is known for being masyadong patient. Oo. Expert si crocodiles pagdating sa timing and patience. Diba nakita niyo naman kung paano nila, alam mo yun, paano nila hulihin yung mga yung pagkain nila. Nga sila eh. Alam ko ganun eh. Tapos talagang kalkulado nila kung kailan yung perfect timing na i-snap nila yon hanggang mahuli nila yung target nila. Okay, so itong card na ito, inire-remind ka nga na about divine timing or perfect timing and patience. So kung ano man itong situation na kakaharapin mo, maaring mainip ka, ma-frustrate ka, or maaari kang mag-rush.
So, nire-remind ka na ano, i-trust mo lang yung divine timing and have patience. Etong experience na to or situation na to na mararanasan mo kung ano man itong paparating na to, for sure it will teach you patience. Hindi lang yun, pati strength, paano mo makontrol yung emotions mo. And as an advice, itong card na to, sinasabi na you are powerful than you realize. So, yung next card mo naman is si Quokka. Quokka, babasa dyan, happiness. Wow. Okay. Parang itong card na ito, as an advice, sinasabihan kanya na ano, lumabas ka, be social, no? Maging happy ka lang, mag-enjoy ka. Okay. So, nire-remind ka talaga na itong card na ito na ano, makipag-socialize ka. If you have been hibernating, ini-encourage ka nitong card na ito na makipag-interact ka with others. Kasi everyone you meet, has a message or lesson for you. Or maaaring, alam mo yun, magbigay ng magagandang experiences din. Siguro si Quokka is a very sociable animal. By the way, ang showcase dito sa deck na ito yung mga animals sa Australia. Okay, also itong card na to kapag lumalabas daw ito, nire-remind ka about your diet, no? Kamusta naman ba yung kinakain mo? Nourishing ba? Healthy ba? This also applies to your spiritual and mental well-being. Hindi lang siya about sa kung ano yung kinokonsume mo. Okay? So, this card is reminding you to nourish yourself with good thoughts and also healthy na pagkain. Good thoughts, positive attitude, and yung mga bagay na will make you happy. Okay, and also this card reminds you na hindi naman masamang mag-trust, pero sometimes kailangan mo ring maging wise, no? Kasi sometimes kapag masyado ka daw trusting, you could get into trouble. Okay? Okay yun. Yung nakikita mo yung goodness in everyone. Pero, kailangan mong maging discerning and trust or listen to your gut or intuition. Okay? I-trust mo yung intuition mo na mag-step back ka if you feel na merong person na nagti-take advantage sa iyo. Okay? As pwedeng nandyan yung mga merong mga pwedeng sumuporta sa iyo, makatulong sa iyo. Yun, especially mga taong nakakausap mo, kaya nga parang ini-encourage ka dito na na makipag-connect ka rin, no? Makipag-interact ka rin sa iba. Okay? Kapag advice to, yun nga sinasabi, find ways para mas maging happy ka yung buhay mo or maging healthy by going out, interacting with other people and being social. By the way, if you're new here, Aries, please don't forget to subscribe sa aking YT channel. Pa-follow, pa-like na rin po yung aking pages, no? FB page at saka yung TIKTOK. And kung gusto niyo pong maka-avail ng exclusive perks sa akin, ay mag-avail po kayo ng subscription sa akin, sa FB page ko, official FB page, Purple Teen Meta Verified, may check sa dulo. Mag-ingat po kayo dun sa mga scammers, sa mga fakes na gumagaya sa page ko.
Hindi ko po kayo i-add friend, no? Kagaya nung ginagawa ng mga fake, i-add friend kayo at mauunang mag-chat, mag-message sa inyo para mag-offer, manghingi ng kung ano-ano sa inyo. Kaya kung meron kayong mga katanungan, yan, inquiries about subscription, i-PM nyo po ako. Okay? And of course, don't forget to tap the bell icon para manonotify po kayo every time I upload new videos. And also, kung nakaka-relate kayo, ano man yung gusto ninyong i-express, nandyan po yung comment section. Pwede po yung mag-leave ng comment or reaction. Okay? So, meron ka ritong Ace of Cups, the Devil, Four of Cups, Death card, Temperance, and the High Priestess. At the bottom of the deck is the Hierophant. So, there, Ace of Cups, Capricorn is here, Taurus is here, Scorpio is here, Sagittarius is here. Pero it could be any sign naman as long as nakaka-relate po kayo sa reading. No? Binabanggit ko lang po kung ano yung mga naglalabasan sa cards. Sa yung tea leaf cards naman, you have Valley, Firecracker, Rat. The month of September, ayan, baka meron ditong something as early as now, nagmamanifest na, maaaring malaki ang significance sa month ng September, or maybe you're dealing with a person born September, no? Meron ka ring boot card. Okay, so dito muna tayo sa mga tarot cards mo. So, something about spirituality indeed. Lumitaw na yan eh. Saan card ba yon? Hindi ko maalala kung si Platypus ba yun o si Crocodile. Something about, pag-i-evolve mo spiritually. So, ito may kinalaman sa mga paniniwala mo, upbringing, religion, etc. Pero, pag lumitaw kasi to, meron talagang importanteng lesson. Sabi ko nga, merong card dito kanina na lumitaw na mangyayari yung situation na yun. And alam mo yun, for sure matututo ka ng patience, ng divine timing, no? Parang basta, merong parang life-changing na na pangyayari. And sa tingin ko, very related yun dito sa iyong Hierophant card, no? Oh, the Devil card. Lumitaw din doon to nourish yourself, 'di ba? Sabi doon, eat healthy food, find balance, take time to socialize, no? So, nakikita ko dito, i-avoid mo na kung ano man yung mga unhealthy. Bawal, makakasama sa iyo, Aries. Ano man na kino-consume mo. Sabi nga dun hindi lang siya about food. Pati yung mga kino-consume natin, like yung mga, yung mga pinapanood mo, mga ini-scroll mo, yung mga kausap mo, alam mo yun. So, i-filter mo yun. Okay? And avoid mo na kung ano man yung mga toxic, hindi makakabuti para sa iyo kasi andiyan ang devil card, no? Si devil card is toxicity, anything na hindi naman makakabuti para sa iyo. And at the same time lumilitaw si Hierophant, so naglalaban yung dalawang card na yon. So piliin mo kung anong tama. Minsan si Hierophant is pagiging traditional. Minsan si Hierophant is someone who is wise, no? Kasi itong Hierophant na to, tao man ito, situation. Si Hierophant kasi lumilitaw pag meron tayong importanteng natututunan, nadadagdagan yung wisdom natin,
or nag-i-study tayo, pwedeng formal education yan. Basta anything nakapupulutan natin ng matinding aral. And yun nga, nakita ko nga yung isang oracle card mis binabanggit niya is also about spirituality mo. Maring maring sabi ko nga kung ano mang situation yun, life-changing situation, mag-iiba ang pananaw mo or mas mag-i-evolve pa, mas lalalim pa, mas tataas pa yung awareness mo, yung spiritual level mo. Okay? So, yun. Feeling ko lang this is a spiritual leveling up or pag-i-evolve para sa iyo, Aries. Kasi ang parang yung evolution mo rito hindi lang sa health mo, sa katawan mo, sa mind, sa spiritual. So parang this is, kumbaga, ano ko ba sasabihin doon? Parang pinapa-overhaul mo talaga no? So, major transformation yan kung ako tatanungin. And by the way, meron kang Ace of Cups. This is a gift from the divine. No? Pwede talagang spiritual, pwedeng pagbabaptize ito sa iyo Something here, is being offered to you, being given to you ng divine, kung ano man itong marireceive mo na ito. Pero parang feeling ko is more on baptism, na para kang marirenew ka inside and out and magta-transform ka and mag-i-evolve ka to a higher level ng consciousness or sa sa spirituality mo Ace of Cups is also an indication ng beginning ng connection. So, it could be anything na maganda, blessing na marireceive mo. It could be divine intervention. Pero ito rin ay nagsisignify ng pag-i-start ng friendship or connection, romantic connection man yan. So, in order for you to transform, something in you must die first. Kasi lumilitaw yung death card mo dito. Wow. So, napakalalim. Masasabi ko lang, wow. Wow talaga yung cards mo. Kung hindi po kayo nakaka-relate, maaaring hindi para sa inyo po itong spiritual journeying na ito. Okay? Para lang po ito dun sa mga nakaka-relate. Itong particular na topic na binabanggit ko rito about pag-i-evolve spiritually. Kasi, for sure, hindi naman lahat kayo makaka-resonate, di ba? So, kung sumasakto sa'yo yun, yung mga pinag-uusapan natin, napakalalim na itong transformation mo na to. Kasi merong sa yung mapapalitan Sabi ko nga, parang complete overhaul, renewal. Ayan lumitaw dito sa crocodile yung patience, tamang timing. So, tandaan mo yung mga keywords na yun. Lumitaw na naman yung temperance. Temperance is teaching us to be patient So, ang laki nung emphasis doon sa divine timing and doon sa pagiging patient. No? Kung kinakailangan mo ng spiritual advice, guidance, pwede kang mag-pray, pwede kang pumunta sa leader ng church ninyo, magpa-advise ka doon or mag-confess ka. Baka merong maitutulong sa situation mo, pwede rin naman. Oo. Pero ang feeling ko nga para kang ipinapanganak, para kang binabaptize dito. Ano man yang life-changing na pangyayari na yan na darating sa'yo. Grabe! Sobrang mga divine yung mga cards mo, promise. You have Ace of Cups, you have Hierophant, and you also have High Priestess. Lahat na yan, itong mga to matataas ang spiritual level nito. Si High Priestess, isa yan sa matataas ang spiritual level, si Hierophant, ganun siya.
Okay? So, something like, something talaga na related sa iyong spiritual. Meron talagang mga transformation dito or ending since lumilitaw si Death card. And Death card is also about ending and new beginning. And kagaya nga ng sinasabi ko, meron something dito that needs to die first bago ka ma-transform. Wow, so major ito. Major transformation ito, Aries. And hindi ito basta-basta kasi mataas na vibration ito, mataas na level, spiritual level ito. Napaka-powerful ng mga cards mo rito. Basta kung ano man itong mga pagdadanasan mo na ito, matututo ka ng patience kung wala kang patience. Pero kung may patience ka man, magpe-pay off talaga yung patience mo na yan. Whether sa spiritual na level yan or dun sa ibang bagay in general na mangyayari sa iyo. Okay? I can see an offer with the Ace of Cups and Four of Cups, no? So sa tingin ko, pwede rin namang may opportunity na darating sa inyo in general. Sa love life man yan, sa career, or sa ibang bagay. May mga bagay ka dito na kailangan mo munang reviewin, pag-isipan ng mabuti or i-reassess, ha? If ever. So, punta na tayo sa cards mo. Yung kagaya ng sabi ko, meron ditong mga bagay na maaaring nagmamanifest na ngayon pero pwedeng connected din siya sa month ng September. Or pwedeng meron kang person na ka-deal na September ipinanganak. May significance ang month ng September. Birthday man yan or whatever. So, meron ka ring Valley card, deep personal strength and peace that assure success. So, kailangan mo ng sandamakmak na inner strength talaga at patience. Yun lang yung masasabi ko. Pero most likely, kung magagawa mo talaga yun, andyan ang success na naghihintay para sa'yo. And merong mga something exciting dito. Kasi nga sabi ko, pwedeng may new love, new connection, etc. May marireceive ka. Pero meron ding someone working against you behind your back. Increase your efforts if you want to achieve your goal. So, yun na nga, dagdagan mo pa yung sipag mo, dagdagan mo pa yung output, effort mo, patience. And ito, maging aware ka lang dito sa person working against you behind your back. So, yun na nga, nabanggit ko, when it comes to love life, pwede ngang may new love na paparating. Yung iba sa inyo, pwedeng interesado kayo. Pero pwede ring hindi. Kasi andyan si Four of Cups. Minsan kasi, lumilitaw si Four of Cups pag hindi mo type yung ino-offer sa'yo eh. So yan, pwedeng may offer, proposal, romantic man yan, or in career, pero pwedeng hindi mo type, pwedeng hindi ka interesado. And mag-ingat ka rin, kasi kung new person yan, may devil card, pwedeng toxic. Pwede rin namang temptation. Okay? Para sa mga nag-expect ng healing, recovery, andyan ang temperance. This is a sign na makaka-recover kayo physically or financially. Basta kailangan nyo lang sandamakmak talagang patience, and temperance is an indication ng partnership also. Pagsasama, partnership. At renewal and pagkakaayos. Okay, so yan yung reading mo. Godspeed, babush.